Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Seth. Bago ang lahat ay tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Mando, Tagaliganes, Iloilo. Isa ako sa masugid mong tagapakinig. Nais kong mabahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay at sarili kong karanasan na naging dahilan kung bakit ako nahilig sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Dito rin sa Iloilo nangyari ang kwento kong ito. Matagal-tagal na rin ito. At sa pagkakaalala ko ay wala pa yata akong 20 noon. Bali kong bibilangin ay talagang mahirap na magbilang. Ilang dekada nang nakakaraan ng mangyari ang kaganapang itong sa buhay ko. Noong araw talagang may tuturing na isang liblib na lugar ang baryong kinatitirahan namin ng mga magulang ko. Ang karamihan sa mga baryong nasasakupan ng bayan namin, liblib pa talaga't malayo sa kabiasnan. Kumbaga, malayo na sa panahon ngayon. Umunlad na ang lugar naming ito at nakalimutan na ang mga kababalagang nangyayari na kumalat doon. Lalong-lalo na sa lugar namin. Pero gaya ng iba ninyong sender, Sir Seth, ay hindi ko na lamang sasabihin pang eksaktong pangalan ng lugar na ito. Bilang respeto na lang sa mga naninirahan doon. Magpasa hanggang ngayon. Bata pa lamang ako ay hindi na bago sa amin ang makarinig ng mga usapin patungkol sa mga kababalaghan o patayan. Halos buwan-buwan ay nakakarinig ako ng mga ganung balita. Na ayon naman sa iba ay mababangis na nilalang umano ang may salarin sa mga patayang nangyayari sa aming lugar. Maging yung mga may sakit, bata o sanggol na bagong panganak. Kapag nasasawi ang mga ito ay sinisisi nila sa nilalang na siyempre, yung tinatawag na aswang. Nakasanayan ko na nga lang makarinig ng ganong bali-balita sa baryo namin. Kinalakihan ko na kumbaga. Kahit na hindi ko ito lubos na pinaniniwalaan nun. Dahil hindi naman ako mismo o pamilya ko nakakasaksi sa mga ito. Pawang bali-balita lamang ito na labis ng pinaniniwalaan ng iba. Magpaganon pa man, tuloy pa rin ang pamumuhay namin. Doble-dobling pag-iingat na nga lang ang ginagawa ng mga matatanda sa aming lugar. Kung ano-anong mga pangontrang ginagamit ng mga ito, para lang malabanan o maiwasan ng mga nilalang na tinatawag nilang aswang na gumagambala tuwing sasapit ng kadiliman. Nariyan ngang may asin, suka, bawang, kalamansi at marami pang iba. Kung iisipin mo nga, matatawa ka na lang dahil kung pagsasama-samahin mo ang mga pangontrang nasabi ko, pwede ka nang gumawa ng kilawin. Isda na lang yung kulang eh. Kahit na kinalakihan ko na ang makarinig ng mga kwento-kwento patungkol sa mga aswang sa lugar namin. Masasabi kong hindi naman ako natatakot sa mga ito. Para sa akin, mas nananaig ang kasabihang to see is to believe. Lalo na sa mga ganitong uri ng nilalang. Mas naniniwala pa ako sa mga multo at ibang elemento kesa sa mga nilalang na aswang na yan. Paano ba naman kasi, minsan ang may kumalat noon sa lugar naming balita na may isang buntis ang nakunan sa lugar. Ayon sa kumadron ng tumulong sa buntis na may labas ang bata sa sinapupunan nito. Lasog-lasog na at wala na umanong buhay. Kaya naman naisisi na naman sa aswang ang pagkasawi ng sanggol na yon. Pero hindi naglaon ay lumabas din ang katotohanan at may nakapagsabing kaya lasog-lasog na ang katawan ng sanggol bago man ito may labas ay sekretong pinapalaglag ng babae pala yung bata. Nagtutungo umano ito sa ibang nayon para ipadukot ang sanggol sa sinapupunan niya nang hindi nalalaman ng asawang lalaki. Sa kasamaang palad ay hindi nadukot ng buo ang katawan ng bata. May naiwan pa sa loob ng matres ng babae. Dahilan para sumakit ang tiyan nito at halos mag-agaw buhay na. Kaya naman ang walang kamalay-malay na asawang lalaki inakalang aswang ang may kagagawan kung bakit namatay ang anak nila.
Dahil sa pangyaring ito ay yun ang naging mitya kung bakit naghiwalay ang mag-asawa. Gustong gusto na kasi magkaanak ng lalaki dahil nagkakaedad na ito. Habang ang babae naman ayaw na ayaw sa bata. Natatakot itong hindi niya magampanan ng responsibilidad sa pagiging anak niya. Isa pa umanong dahilan ng babae. Mahirap na nga ang pamumuhay nila. Magdadagdag pa ba umano sila ng mas ikakahirap nila noon? Mas lalo namang nagbigay ng galit sa lalaki ito at tuluyan itong pinalayas sa pamamahay niya ang asawang babae noon. Magmula noon ay hindi na ako kagad naniniwala sa mga bali-balitang kumakalat sa aming lugar. Hindi ko naman kinokontra mga ito. Kumbaga hindi na lang ako nagsasalita at nagbibigay ng opinyon na batid kong hindi magugustuhan ng iba. May dagdag ko nga palang sa edad na 18 noon. Nagtatrabaho na ako. Sekundarya lang kasing tinapos ko at kinapos na kami sa pinansyal. Dahil may mga nakababata pa akong kapatid na nag-aaral na rin. Kaya naman hindi na ako nakapagkolehiyo. Dahil doon ay maaga akong nagtrabaho bilang isang tricycle driver. Nasabi kong trabahong ito dahil hindi naman namin pag-aari ang tricycle na ginagamit ko. Pagkatapos kong mamasada, binabalik ko ito sa may-ari para igarahe. Bali, boundary po ito. Sa umaga naman naglalakad ako papunta sa bahay ng may-aring kumpare ng aking ama. Mga 15 minuto lang naman nalakaran kaya magandang ehersisyo na rin sa katawan. Kahit na parati akong pinapaalalahanan ng aking inang umuwi ng maaga. Dahil nga sa mga bali-balita sa aming lugar ay hindi ko pinapansin ang mga ito. Sa isip-isip ko noon mas kailangan kong kumita ng pera para naman makatulong ako sa kanila at sa mga kapatid kong nag-aaral. Hindi kasi maiwasang hindi abutin ng gabi sa daan Sirsat lalo na kapag malalayo ang sumasakay sa akin. Dahil konti pa lamang ang nakatira sa aming lugar ay hindi ko pinapalampas ang pagkakataong pwedeng kumita ng malaki-laking pera noon. Kapag may nagpapatid nga sa akin sa malayo, kinokontrata ko ang mga ito kahit abutin ako ng hating gabi. Hindi ko tinatanggihan. Parati din naman akong may dalang proteksyon sa katawan kung sakaling mangyari man ang kinatatakutan ng mga tao sa lugar namin. Pero gaya nga ng sinabi ko, ng mga panahong yon wala talaga sa isip ko ang mga ganong bagay. O sadyang hindi lang talaga ako naniniwala sa mga aswang. Isa pa may pinsan din akong madalas sumasama sa akin sa pamamasada. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Iko. Ito yung sumasama sa akin kapag wala siyang ginagawa sa bahay nila at gusto lang gumala. Nung panahon kasing yon malalaki talagang mga tricycle at masasabi kong matitibay. Kahit na ilang pasahero at maraming bagahe pa, kayang-kaya. Isang hapon noon, habang nasa paradahan ako at nag-aantay ng pasahero, dumating ang pinsan kong pusturang-pustura. Malayo pa lang ay amoy na amoy ko na ang matapang nitong pabango na humahalo sa hangin. "Oh, insan, saan yung punta mo?" tanong ko. Hindi ito kaagad sumagot at napakamot pa sa batok niya na ipinagtaka ko. "Ayos ka lang ba?" "Naman, ayos lang. Ano kasi tol baka pwedeng ihatid mo ko sa kabilang baryo." Pusturong-pustura. Tapos sa kabilang baryo lang yung punta mo. Anong gagawin mo doon? At nakapalitada pa yung buhok mo. May okasyon ka bang dadaluhan? Walang okasyon tol. Akit ako ng ligaw doon sa babaeng nakilala ko. Taga doon yun. Umangkas ito sa likurang bahagi ng tricycle ko. Lumayo-layo ka nga sa akin, Pret. Grabing tapang ng pabango mo. Pabango pa ata yan ang ninuno mo Huwag ka na magreklamo, tol. Ngayon ka na nga lang nakakaamoy ng mabango Masyado ka nang sanay sa amoy mong araw. Sige. Hindi kita ihatid. Maglalakad ka ngayon papunta sa bahay ng nililigawan mo Pananakot ko sa kanya bago ko inumpisang pandarin ng makina ng motor. Dalian mo na, tol. Baka abutin pa ako ng gabi dun Hintayin mo ko para naman may masakyan agad ako pag uwi ko. Wala pa akong boundary. Kailangan ko pang pumasada para mabuo ko yung pambayad ko kay Mang Dado. Ako nang bahala sa'yo, insan. Basta, hintayin mo lang ako. May naipon naman ako.
At hindi ako pupunta doon ng hindi handa, no? Mukhang malakas yung tama mo sa babaeng nililigawan mo, ha? Kilala ko ba yan? Hindi eh. Bagong salta. Katunayan, kaklase ko yung babae. Ibang-iba yung tama ko. Ibang klase din kasi ang ganda niya. Walang tapon. Tugon nito. Bakas sa mukha niyang pagkahumaling. Sinisipat ko kasi siya sa side mirror ng motor nun. Mukha nga. Ngayon lang kita nakitang pumustura ng ganyan eh. Habang nag-uusap kami tungkol sa babaeng nililigawan niya, binabagtas na namin ang daan patungo sa bahay nito. Nung una'y inakala kong sa bungad lamang ito nakatira. Pero umabot na lamang kami sa gitna ng baryong yon, ay hindi pa rin sinasabi ng pinsan ko ang bahay nito, kaya naman patuloy lamang ako sa pagmamaneho. Mukhang malayo yung tirahan ng babaeng yung tula. Saan ba banda nakatira yun at malapit na tayo sa dulo? Sa may dulo nga, insan. Kaya nga sumakay na ako eh. Malayo kapag lalakarin. Napailing na lang ako at mas binilisan pa ang pagmamaneho. Dahil nga malalayo pang pagitan ng mga baryo sa aming lugar, ay inabot nga kami ng mahigit 15 minutos bago marating ang bahay nito. Liblib na talaga ang bahaging yon. May iilang kabahayan pero layo-layo ang mga ito't kalawak ng bakuran. Ipinahinto ni Iko ang tricycle sa tapat ng isang malaki pero may kalumaang bahay. Pagkarating namin ay nagpasya akong sa tricycle na hintay ng pinsan ko. Mag-isa lamang itong pumanik sa loob ng bahay. Kahit na sinabi niyang samahan ko siya, ay mariin ko siyang tinanggihan at sinabing maghihintay na lamang ako sa labas. Bigla kasi akong tinamaan ng hiya dahil kahit na nasa liblib na banda ang bahay gawa sa bato eh. Talagang bakas na may kayang pamilyang yun. Sinabi ng mahinhin at magalang na dalaga na pwede daw akong pumasok sa loob. Wala daw kaso sa ama niya. Hindi nga lang ito makatingin ng diretso sa mga mata ko. Nakayuko lang habang nagsasalita. Sinabi nito sa pinsan ko na hindi niya umano inaasahan na may kasama ito. Dapat daw sinabi ng pinsan ko para nakapaghanda sila ng marami-raming pagkain nun. Ako, hindi na miss. Ayos lang. Dito na lang ako sa tricycle para makapag-usap kayo na masinsinan. Sagot ko nun. Saglit pa kaming nag-usap ni Iko dahil pinipilit ako nitong papasukin sa loob ng bahay na mariin ko naman talagang tinanggihan. Habang nag-uusap kami ay napapansin ko na pailalim na pagtingin sa akin ng dalaga na mababakas ang hindi nito nagugustuhan ng presensya ko. Sigurado ka, insan ah? Oo, sige, hintayin mo na lang ako dito ah. Tanging pagtangulang naman ang naging tugon ko sa kanya. At matapos niya akong ipakilala sa babaeng napagkilanlan kong Rita, tuluyan na silang pumasok sa loob ng bahay. Saglit ko pang inilibot sa paligid ang paningin ko nang makaamoy ako ng hindi kaaya-aya nun, na para bang may patay at nabubulok sa paligid. Habang inaantay ko ang pinsan ko sa labas, nakahiga lamang ako sa tricycle ko. Hindi ko din talaga gusto ang aura ng babaeng nililigawan niya. Kahit na sabihin nating may itsura, balingkinita ng katawan at abot sa bewang ang may pagkakulot na buhok niya. Morena ang makinis na balat. Kung makapukol kasi ito ng tingin sa akin ay tila ba may kakaiba itong ibig sabihin, na para bang hindi ako tanggap sa pamamahay nila. Kaya naman mas maiging nasa labas na lamang ako nun, kaysa naman hindi ako maging komportable sa loob na baka ikabulilyaso pa ng panliligaw ng pinsan ko. Hindi naman sa pag-iinarte, malakas lang talaga akong makiramdam sa paligid. At alam ko kung tanggap pa ako sa isang lugar o hindi. Wala din naman kasa sa akin na sa labas na lang hintayin ang pinsan ko. Habang nagmumuni-muni at nagpapalipas ako ng oras noon ay makaranang mahigit 30 minutos. Nakarinig ako ng tila ba may nagkakagulo sa hindi kalayuan. Dali-dali akong napabangon at hinanap ng tingin kung saan nagmumula ang ingay na naririnig ko. Maya-maya ay nakita ko ang isang lalaking tumatakbo papalapit sa akin. Pawis na pawis ito't natataranta. Toy, namamasada ka ba?
Kailangan ko ng tulong. Manganganak na yung asawa ko. Baka naman pwede mong ihatid kami sa ospital sa bayan. Manganganak, nasaan po siya? Sige ho. Wala sa sariling agarang tugon ko. Hindi na ako nakapag-isip pa dahil maski ako ay nabigla na rin. Nang ituro ng lalaki ang dalawang babae na naglalakad hindi kalayuan. Dali-dali ko nang pinaandar ang motor at sinabihan ng lalaking umangkas na't sasalubungin ko na lamang siya at ang ginang na umaalalay dito. Saglit na nawaglit sa isipan ko ang pinsan ko nang makita ko yung babaeng buntis. Hirap na hirap eh. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang mga anak at gaano yun kasakit para sa mga babae. Ako kasi ang taga-alalay noon sa aking ina nang iluwal niya ang mga nakababata kong kapatid. Habang nasa loob ng tricycle ang babaeng manganganak, rinig ko ang pamimilipit nito ng sakit at nagtatawag na ng kung sino-sino mga santo na hindi ko naman kilala. Mas binilisan ko na lamang ang pagpapatakbo para makarating kaagad sa bayan namin kung nasaan ang ospital. Doon ko nga lang napagtantong mahigit 2 oras ang layo nito mula sa kinaroroonan namin noon. Kaya naman siguradong aabuti na ako ng dilim sa daan bago pa man ako makabalik sa bahay nang nililigawan ng pinsan ko na yon. Nang tingnan ko kasi ang relo ko ay mag-aalas 5 na. Na makita kong maliwanag pa ay inisip ko na lang na mababalikan ko pa ang pinsan ko bago magdilim noon. Pero sa kasamaang palad, nagkaaberya pa ang tricycle na gamit ko. Saglit na huminto ang makina nito at nagtulak pa nga kami ng asawa ng buntis noon. Mabuti na lang at hindi naglaon. Napaandar ko din ito ng tuluyan at inabot na nga kami ng dilim bago makarating sa ospital. Laking pasasalamat ko din at maayos namang nakarating sa paanakan ng buntis at hindi nito nailabas sa tricycle ang bata. Ang laki ng binayad sa akin ng mga panahon na ito. 500. Kahit napilit kong tinatanggihan yon para naman maging tulong na rin sa panganganak ng buntis pero nagpumilit ang mga ito at wala na akong nagawa pa. Hindi ko lang napigilang mapangiti habang binabagtas ko ang daan pabalik sa baryo kung saan ang pinsan ko. Gaya ng inaasahan ko, napakadilim na. Nagmadali na ako ng mga oras na yon dahil tila kong kakarnin na ako ng pinsan ko dahil hindi man lamang ako nakapag-abisa sa kanya. Kahit na madilim ang daan patungo sa bahay ng nililigawan ni Iko at wala nang poste ng kuryente ang kalsada doon, baku-baku pa. Sinuong ko pa rin yon. Nagbabaka sakaling maabutan ko pa ang pinsan ko. Pero nang makarating ako sa bahay ng babae, napalatak na lang ako na malaman kong umuwi na ito. Nako iho, nahuli ka na. Kani-kanina pa umuwi ang kasama mo. Wika ng isang matandang babae na nagbukas sa akin ng pinto. Ganun po ba nang... sige po, salamat. Napailing na lang ako at muli nang sumampa sa tricycle na minamaneho ko noon. Yari talaga ako. Sigurado magagalit o magtatampo sa akin yung pinsan kong yun. Habang papauwi ako sa baryo na kinatitiran namin ay nakarinig ako ng malakas na pagbulahaw ng yung tinatawag nilang wakwak. Kahit na hindi ako masyadong naniniwala, nanindig ang balahibo ko noon. Maging ang mga pagpagaspas ng pakpak ng kung anong malaking ibon, naririnig ko rin. Ilang minuto pang lumipas bago yun nawala sa pandinig ko na para bang sinusundan ako. Pero noong may mga nakakasabay na akong sasakyan sa main road, bigla na lamang ding nawala ito. Kung kaya't inisip ko na lang na baka malaking ibon na napadaan lang ang narinig ko na yon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ito at minadali ko ng pagmamaneho para kung sakaling naglakad ang pinsan ko ay madadaanan ko ito. Pero dumating na lamang ako sa baryo namin at naigarahe ko na lang ang tricycle ay hindi ko pa rin siya nakita. Yan naman naisip ko baka nakauwi na ito. Di bali at ipapaliwanag ko na lamang sa kanya kung ba't ako biglang nawala. Kako siguro naman, maiintindihan niya ako. Matapos kong maigarahe ang pinapasada kong tricycle ay binayaran ko muna yung boundary. Nagpaalam na ako kay Mang Dado para umuwi na. Konting paglalarawan lamang mga kagiliw sa daang tinatahak ko pauwi sa bahay.
Bali, palayan ang daang yon sa magkabilang gilid. Pero may ibang parte na wala ng tanim na palay. Dahil matagal na itong hindi tinatamnan at tuyo na ang lupa kaya ginawa na lamang itong tambakan ng kugon. Ganon din sa unahang gilid ng daan. Matataas na kugon ang naroroon. Hindi pa simentado ang daan doon at kapag nalampasan mo naman ang palayan, ay purong talayban at konting kakahuyan naman ang dadaanan mo. At kapag nalampasan mo ito ay bubungad na ang bahay namin. Hanggang ngayong kasalukuyan nga hindi pa rin simentado ang ibang parte ng lugar na ito. Medyo lubak-lubak pa rin kumbaga. Balik tayo sa kwento. Tulad ng normal na gabi ay tinahak ko ang daang ito nang walang ibang nararamdamang pag-aalinlangan. Wala din akong dalang kahit anong pang-ilaw dahil kabisado ko naman ang daan at bilog naman ang buwan. Pakanta-kanta pa ako habang naglalakad. Habang hinihilot-hilot din ang kanang kamay ko dahil nangangalay ito. Dala ng pagod sa buong araw na pamamasada. Nasa kalagitnaan pa lamang ako ng aking paglalakad noon sa may palayan. Nang bigla akong nakarinig ng mahihinang boses na parabang humihingi ng saklolo. Nung unay hindi ko pa ito lubos maintindihan dahil pawala-wala ang boses na yon. Isa pa'y napakahina na animoy papalapit din sa kinaroroonan ko. Medyo mahirap ipaliwanag yung nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Saglit akong napatahimik, napatigil sa kinatatayuan. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid ko para hanapin kung saan nanggaling ang ingay na yon. Hanggang sa maya-maya pa, luminaw sa pandinig ko ang boses na ito. Boses ng lalaki yon. Dahil doon ay naalerto ako. Lalo na nang unti-unti nang lumalakas ang ingay na yon hanggang sa naging sigaw na nga ito at humihingi ng tulong. Hanggang sa umabot na sa puntong klarong-klaro na talaga sa akin kung saan yun nanggagaling. Dagli-dagling hinugot ko sa tagiliran ko ang balisong na parati kong dala na pangproteksyon sakaling may mga ganong sakuna. Nagsuot ako sa palayan kung saan ko naririnig ang boses. Dahil bukod sa alam ko na malapit lang talaga yung pinanggalingan nun, parang pamilyar din sa akin ang boses na naririnig ko. Nung nasa gitna na ako ng palayan, wala pang ilang minuto ay natambok ko na kung nasa ng ingay. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng buong kalamnan ko nang tumambad sa akin. Ang kakilakilabot at katakot-takot na eksena. Si Iko, dinudumog ng isang nilalang na hindi ko lubos maipaliwanag ang anyo. Mukha itong tao pero mabalahibo at mahaba ang katawan. Maging ang mga kuko nito ay naghahabaan at nagtutulisan din. Napakaitim din noon na parabang naligo ng grasa, na halos hindi na masyadong makita sa dilim ng paligid. Maliban sa mapupula at nagbabaga nitong mga mata at naglalakihang matutulis na mga ngiping nakalabas na sa malaki niyang bunganga nun. Tama ang hinala ko na kilala ko ang boses na humingi ng tulong. Habang dinudumog siya ng kung ano na ito, tinatakpan nitong pilit ang bunganga ng pinsan ko. Habang sakal-sakal yon. Dahilan para hindi ito makasigaw ng maayos. Isa pa, doble ang laki ng katawan ng nilalang kesa sa pinsan ko. Kaya kahit anong pagpupumiglas ni Iko ay walang kahirap-hirap siya nitong nahahawakan. Nang maabutan ko sa ganong kalagayan ng pinsan ko, kahit na labis-labis ang kaba at kilabot na nararamdaman ay otomatikong gumalaw ang katawan ko pasugod sa nilalang na yon. Dahil na rin siguro sa lukso ng dugo namin ng pinsan ko at natatakot akong may mangyaring hindi maganda sa kanya. Nagulat din ang nilalang sa ginawa ko dahil agaran din itong napatingin. Pero bago pa man ito makakilos ay mabilis ko na siyang naundayan ng saksak sa balikat. Bumaon ang talim ng balisong sa balikat niya. Pero hindi niya yun dama. Naiwaksi niya pa ako at ramdam ko talagang umangat ako sa lupa at tumilapon sa mga nakatambak na kugon.
Pero dahil sa ginawa ko ay binitawan naman niya ang pinsan ko. Malakas itong umangil na talagang kakabahan ka ng sobra. Lalo na sa paraan ng mga tingin nitong anumang oras ay handang pumatay. Manginginig ka talaga sa takot nun. Agaran ko namang sinigawan ng pinsan ko at sinabing lumayo na ito sa nilalang. Nang mga sandaling ito ay nakabulagta pa rin kasi ito sa palayan habang ang nilalang ay nasa ibabaw niya. Doon ko palang napagtantong ininda pala talaga ng nilalang ang ginawa kong pagsaksak sa balikat niya. Kaya ito nag-aangil at nakita ko pang pilit niyang kinakamot ang natamo niyang sugat mula sa bilisong ko na parang kating-katayon. Nang mabawi ko ang lakas ko mula sa pagkakahagis sa akin ng nilalang, dali-dali kong tinungo ang pinsan ko't hinila ko na ito palayo sa aswang. Ilang segundo pa bago nabalik sa ulirat ang pinsan ko. Bakas sa mukha nito ang takot at kaba. Hinila ko ang pinsan ko palayo sa nilalang at kahit na masakit ang katawan, nagtatatakbo na kami papalayo. Habang tumatakbo ay pilit ko pang nililingon ang kinaroroonan ng nilalang na yon. Kitang-kita kong nanlilisik ang mapupula niyang mga mata na nakasunod ng tingin sa amin. Kaya sa takot ko na baka habulin niya kami ay nagsisisigaw na ako at humihingi ng tulong. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong nagbagong anyo. Naging tao yon. Halos mawindang ako nang makita kong yun ang babaeng nililigawan ni Iko. Napakurap-kurap pa ako ng mga mata para siguraduhin kung tama bang nakikita ko o imahinasyon ko lang. Pero bigla na lamang itong tumakbo ng napakabilis at naging aswang na naman. Hinga lang, papalayo na ito sa amin. Sa bilis at sa itim nito ay bigla na lamang ding itong naglaho sa paningin ko. Takang-taka ko kung totoo ba ang nakikita ko at bakit ito tumakbo palayo. Imbis na habulin kami, yun pala ay may paparating sa amin banda na nakarinig din ng sigawan naming magpinsan. Kung hindi pa sumigaw ang mga ito, hindi pa namin malalaman na may mga tao palang paparating nun. Patunay na ang talas talaga ng pakiramdam at pandinig ng nilalanga na nakaharap namin ng mga oras na ito. Na bago pa namin malaman na may paparating, ramdam at rinig na niya. Doon ko pa lamang din naramdamang may malaking sugat pala ako sa tagiliran ko dahil sa pagkakahagis sa akin. Kung hindi pa ito kumirot at umapde, hindi ko malalaman. Nang tingnan ko din ang balisong na ginamit ko para saksakin ito ay nakita kong may bahay dito ng dugo. Nasugatan ko ito kahit papano. Ilang sandali lang ay may dumating na dalawang lalaki. Nakilala ko naman kaagad ang mga ito bago pa man sila makalapit. Si Mang Juanito ito, ang manggagamot sa aming lugar. At ang anak niyang si David, nakaidaran lang din namin ni Iko. May bitbit pang gasera mga ito at may kanya-kanyang hawak na tabak. Agaran nga silang nagtanong kung ano ba ang nangyari sa amin at bakit kami sumisigaw. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa naabutan ko at sa aswang na dinumog ang pinsan ko. Sinabi din naman ng pinsan ko kung paano siya napunta doon. Ayon sa kanya ay tinahak niya ang shortcut na daan mula sa kabilang baryo at naligaw umano siya sa haba ng nilakad niya. Matagal-tagal na kasi umano nang huli siyang dumaan doon. Maliwanag pa umano nung umuwi siya pero dahil naligaw nga siya ay inabot siya ng dilim. Mabuti na lang umano at nahanap niya ulit ang daan patungo sa baryo namin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nung nasa palayan na siya banda, ay nakarinig umano siya ng mga pag-angil. Kaya naman natigilan siya sa paglalakad nun. Kasunod nito ay nakarinig siya ng napakahinang pagune ng wakwak na parabang bumubulong na lamang umano ito sa kanya. Agarang rumihistro sa utak niyang may aswang na nakasunod sa kanya. Akmang tatakbo na sana ito pero laking gulat niya nang may biglang humarang umano sa kanyang harapan. Dahil sa pagkagulat ay hindi ito kagad nakakilos, lalo na nang bigla siya nitong sunggaban at kinaladkad sa may palayan. Isa pa'y medyo nakainom ang pinsan ko kaya hindi siya kagad nakapalag sa nilalang na yon. Aniya, hindi siya halos makasigaw dahil pilit na tinatakpan ng nilalang ang bibig niya para mapatahimik siya.
Tinuro niya pa sa amin kung saan banda siya unang dinumog ng aswang at malapit lang pala sa kung saan din ako nakatayo bago ito marinig. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay kung bakit napakahina ng boses nito noong narinig ko na para bang napakalayo sa akin. Samantalang wala pang 5 diba ang layo niya nung dinudumog na siya. Doon ay sinabi ni Mang Juanito na hindi malabong ginamitan ng sabulag ang pinsan ko. Isa umano ito sa mga kakayahan ng aswang na ginagamit nila tuwing nambibiktima sila. Nang sa ganoon ay walang ibang makakaalam at makakakita sa ginagawa ng mga ito. Mabuti na lang pinsan at dumating ka. Kundi baka katapusan ko na. Lakas at dulas ng nilalang na yon. Sira ka kasi. Bakit hindi mo ako hinintay? Bigla kang nawala nang walang pasabi. Saglit pa kaming nagtalo at hindi pa sana yun matitigil kung hindi kami inawat ni Mang Juanito at sinabihang umuwi na para magamot ang mga galos at sugat namin. Na nang mga sandaling yun ay doon lang din naramdaman ng pinsan ko na may natamo din pala siya. Halos mapuno na ng galos at sugat ang katawan niya na animoy. Nakipagbuno ito ng 10 tao. Pero hindi naman ito ganun kalalim. Sa kadahilanang naiiwasan naman niya ang bawat pag-ataking ginawa ng nilalang. Maging siya ay hindi niya lubusang mapaniwala ang harap-harapan niyang makikita ang ganong klaseng aswang na pawang mga bali-balita lang noon sa lugar namin. Kaya't maging siya rin ay makakapagpatunay na siguradong totoo ang mga ito. Sa mga pangil pa lamang daw noon na ilang beses siyang sinubukang sakmalin bago ako dumating. Talagang sinamantala ng nilalang na mag-isa siyang naglalakad at nakainom pa. Buti at nagawa niyang manlaban at pinilit na makasigaw. Ayon pa kay Mang Juanito ay sa tingin niya, malakas ang aking dungan kaya narinig ko pa rin yon kahit na gumamit ng sabulag ang aswang. Yun din umano ang dahilan kung bakit naging klaro pa rin sa akin kung saan ito nanggagaling. Inalok pa kami ng mag-ama na ihahatid nila kami. Pero tinanggihan na namin ng mga ito sa kadahilanang baka sila naman ang tambangan ng aswang kapag pauwi na. Lalo na't medyo malayo-layo pa rin ang bahay ng dalawa mula sa amin. Ang desisyon namin na yun, Sir Seth, mali pala. Kung babalikan ko lang ang mga nangyari, sana hindi ko na lamang tinanggihan ang alok nila. Dahil bago pa man kami makarating sa bahay namin ay nakasalubong namin ang alagang aso ng pinsan ko, si Batik. Magkapit-bahay lang kasi kami, kaya naman kilalang kilala ko na ang aso nila't maging ako ay kilala't alam ko na din ang kilos nito. Pero nang gabing yon, tila babalisa ito at pinagtatahulan kami ng pinsan ko na para bang galit na galit. Laking pagtataka ko naman sa kadahilanang yung aso nilang yun sobrang lapit kay Iko Napakabait nito na kahit na hindi niya kilalang tao, bihira niyang tahulan. Kapag ginagabi nga sa pag-uwi ang pinsan ko at medyo natatagalan, umaalis si Batik sa kanila at inaabangan siya nito sa bungad kung nasaan nga kami nakatayo ng mga sandaling yon. Minsan pa nga umiikot-ikot ito sa bari namin para lang hanapin ang pinsan ko. Hindi yun na ito bago sa amin dahil ilang beses na rin nangyari na kapag nagkasabay kami ng pinsan ko pa uwi, ay nakakasalubong namin ang aso niya. Pero sa puntong ito, kakaibang kilos nito. Kahit na nagmamadali na kami sa aming paglalakad, dahil gusto na naming makauwi at magamot ang mga sugat at galos na natamo namin sa nilalang, ay hindi namin maiwasang mapatigil sa paglalakad. Kitang-kita kasi namin ang panlilisik ng mga mata at pag-angil ng alagang aso ni Iko. Kahit na makailang beses na itong tinawag ng pinsan ko, hindi pa rin ito kumakalma. Sinubukan pang hawakan ni Iko ang alaga niya para kapakalmahin pero sa tuwing tinatangka niya itong lapitan, ay ang siyang pag-atras naman ng aso't mas nag-aangil na tinatahulan kami nun. Siyempre natakot kami sa ginagawang yun ng alaga ni Iko. Sa itsura pa lang kasi nito bakas na bakas ang galit na para bang anumang oras lalapain na kami.
Ano bang nangyari sa'yo, Batik? Kalma na. Halika na. Sabi ni Ikot, akmang hahawakan na naman ito. Agaran kong hinila si Iko nang makita kong sasakmalin ng aso ang kamay niya't mabuti na lang talaga. Naging maagap ako kaya naman naiwasan niya ito. Nang gumilid kami sa daan, doon ko lang napagtantong hindi pala kami ang tinatahulan ni Batik noon. May tinatahulan ito mula sa likuran namin na noong tingnan ko. Wala naman akong nakitang kung ano. Kaya naman naisip ko agad na baka may nakikita o nararamdaman si Batik na hindi namin nakikita at hindi namin alam kung ano ba yon. Pawang kadiliman lang kasi ang nakikita namin sa paligid. Dala mo ba yung balisong mo, Insan? Tanong ni Iko. Oo naman. Ito, pinulot ko. Hindi ba nasugatan mo yung aswang? Baka kasi nasundan tayo ng aswang dahil nasugatan mo eh. Dagdag niya pa'y tumakbo na kami bago mahuli ang lahat. Muli ay nakaramdam na naman ako ng kaba at takot, lalo na't wala kaming kahit anong armas maliban na lamang sa balisong na hawak ko. Pero batid kong wala itong magagawa laban sa nilalang na yon. Dahil maliit lang naman ito at kapag nabitawan ko pa nga o tumalsik ay mahihirapan na akong hanapin. Alam niyo naman po siguro kung gaano lang kalit ang mga balisong, di ba? Habang nag-uusap kami ay hindi pa rin tumitigil sa pag-angil si Batik. Natigil na lamang kami bigla nang bigla itong umiyak at nabahag ang buntot nun. Yun bang takot at nagsusumiksik ito sa paa ni Iko. Kaya naman nagkatinginan kami ng pinsan ko dahil sa inasal ng aso niya. Maya-maya pa'y nakarinig na kami ng napakahinang huni ng wakwak. Nang lumingon kami sa likuran namin, laking gulat ko nang may nakatayo na roong isang malaking aso. Pulang-pula ang mga mata nitong nagbabagang nakatingin sa amin, habang nakalabas ang matulis at mahabang mga ngipin. Kitang-kita ko pa ang walang patid na pagtulo ng laway nito. Ilang metro lang ang layo noon sa amin. Kaya pala hindi mapakali ang aso ng pinsan ko dahil nasundan pala talaga kami ng aswang.